Iat mehe, verbum secundum tuum. Luke 1 verse 38, na sumagot si Birhen Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinasabi. According sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 494, nakasaad po dito, at the announcement that she would give birth to the Son of the Most High without knowing man by the power of the Holy Spirit, Mary responded with the obedience of faith, certain that with God nothing will be impossible. Behold, I am the handmaid of the Lord. Let it be done to me according to you. Magandang gabi po sa ating lahat, o magandang araw po sa ating lahat. Buong mundo, ito pong muli ang inyong kapatid, Sister Aden Dura, mag-shout out the truth sa oras na ito. Inanyayahan ko po ang lahat na mag-react at mag-comment sa ating tema ngayon according to the Gospel na mababasa natin sa Luke 1 verse 26 to 38. Mga kapatid, magsimula ng mag-comment. Tagang nabasa ko a while ago, kapag nalaman nyo ang buong kahulugan, pwede din kayong mag-comment, mga mahal kong kapatid. Ang tanong po dito, bakit po ito nasagot ng ating Birheng Maria? Una, according to Luke 1 verse 26, pumunta si Anghel Gabriel. Ito po ay ika-6 na buwan ng pagbubuntis ni Saint Elizabeth, at nag-announce si Anghel Gabriel sa kay Birhen Maria. Ito po ang unang sinasabi ni Anghel Gabriel sa verse 28, sinabi niya kay Mother Mary, magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos, sumasa inyo ang Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid, ito ang unang wika ng anghel nung siya'y nag-announce kay Mother Mary sa purpose ng Panginoon, sa plano ng Panginoon, alang-alang sa ating kaligtasan. Ang sagot naman ni Mother Mary, mga kapatid, sa verse 29, sinasabi ni Mother Mary, naguluhan. No? Naguluhan si Maria sa sinasabi ng anghel at iniisip kung ano ang kahulugan ng ganong pagbati. So sa ganitong narration, mga kapatid, or interaction sa dalawang characters natin, atin pong makikita na ang anghel ay gumagalang o bumabati sa ating mahal na Maria. Akin pong nakikita dito na ang anghel na ito ay may malaking respect sa Birheng Maria dahil alam niya na ang babaeng ito ay kinalulugdan ng Panginoon, at sa lahat ng babae, siya ang babae sa panahong iyon na natatanging babaeng magiging ina ng kaisa-isang anak ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Sa verse 29, mga kapatid, makikita natin na naguguluhan si Mother Mary. Naguguluhan ang 13 years old na batang babae. Naguguluhan siya dahil kung isipin natin, if we apply in ourselves, kapag may pumunta sa atin na kakaiba, maguguluhan talaga tayo. At si Mother Mary is qualified, nasa kanyang tugon, nasa kanyang pangitain o nasa kanyang sarili. Meron siyang freedom. Malaya siyang gawin niya kung kanya ba itong tatanggapin ang sinasabi ng anghel. Kaya nga,
iniisip ng mabuti ng 13 years old na batang babae. Bata pa kasi yan, kasi 13 years old pa si Mother Mary according to the history, mga kapatid. Ngunit sa murang edad ni Birhen Maria, kanyang napag-isip-isip na ito'y banal na gawain. Ito'y banal na parte ng kanyang buhay na siya'y gagamitin ng Diyos. Dahil ayon sa anghel, sa verse 30, sinasabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot. Dahil nakita ng anghel na naguguluhan si Mother Mary at nag-isip-isip pa, kaya sinabi ng anghel na huwag kang matakot. Dahil maging kayo man o ako, kapag may makita tayong ganyan, tapos may mag-greetings na ganyan, mga kapatid, parang masusurpresa, magugulat talaga tayo. Magugulat talaga tayo, mga kapatid, dahil nga ito ay kakaibang pangitain na nakikita ni Mother Mary. At sinasabi ng anghel na, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos, makinig ka. So sa interaction nilang dalawang, mga kapatid, ganito ang nangyari, na kailangan ni Maria na makinig, makinig sa pagpapahayag ng anghel. Sa murang edad ni Mother Mary, mga kapatid, naroon ang focus niya. Dahil kung walang focus sa Mother Mary, mga kapatid, kapag ihahambing natin, sa edad ni Mother Mary sa kasalukuyang mga edad ng mga kabataan ngayon, ano ba ang mga nangyayari sa mga kabataan natin ngayon, mga kapatid? Napakasalungat sa katangian ng ating mahal na ina. For example, makikita natin yan sa ating pamilya. Salungat talaga. Bihira lang, out of 100%, siguro may 5 o 10 women na magkapareho sa katangian ni Mother Mary. At sabi ng anghel, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol. Doon na naman, mga kapatid, nagtaka na naman si Mother Mary. Nagtaka naman itong 13 years old na batang babae na sinabi niya sa verse 34, paano po mangyayari ito gayong ako'y isang birhen? Kaya sa kanilang communication, sa kanilang conversation, mga kapatid, naroon pa rin ang katangiang isang natural na tao si Mother Mary. Natural na tao na naroon ang mga pagtatanong, na naroon ang kanyang feeling na naguguluhan. Ngunit nga, dahil nakita natin ang kakaibang katangian ni Mother Mary, kung bakit naganap lahat itong sinasabi ng anghel, masasabi natin, kakaiba ang babaeng ito sa buong mundo. So sabi ni Mother Mary, sabi ni Mother Mary, paano mangyayari na siya ay birhen? Yan palang, mga kapatid, napaka-imposible na. Ngunit, the angel was further explaining to a 13-year-old girl, according to the history, na 13-year-old pa si Mama Mary sa mga panahong iyon. Nasabi ng anghel sa verse 35, sa iyo ang Espiritu Santo at magpapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil sa kaguluhan na iniisip ng Mary na imposibleng mangyari, nagpahayag na naman ang anghel na sa inyo ang banal na Espiritu Santo at magpapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. So sa pamamagitan ng pahayag ng anghel, mga kapatid, si Mother Mary, tiyak na kumbinsido na siya na ang sinasabi ng anghel, ito'y
Ito'y bihira lang na mangyayari sa isang tao. Kaya naintindihan ni Mother Mary o ng 13-year-old girl ang purpose ng Diyos sa kanyang buhay. At ito'y nangyari dahil nga dahil sa kanyang katangiang full obedience, lubos na masunurin ang 13-year-old na babaeng ito. Ito ang kanyang wika sa verse 38, ako'y alipin, fiat mia, verbum secundum tuum, fiat mihi, verbum secundum tuum, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinasabi. So sa ganitong paraan mga kapatid, sa sinasabi ko na kanina, pwedeng ayaw ni Maria na susundin ang sinasabi ng anghel. Ngunit nga, kahit sa murang edad niya, ngunit nga siya'y lubos na masunurin. At saka, kumbinsido ang ating 13-year-old girl na ito'y pangitain na mayroong purpose ng kabanal-banalang misyon sa kanyang buhay. Naintindihan ng 13-year-old girl na siya ay magiging ina ng ating tagapagligtas. Ikaw ang tatanungin, ano kaya ang nasa isip mo? Ang Panginoong, ang Diyos, ang Amang Diyos natin, kalugod-lugod para sa Kanya ang babaeng ito. Ngunit sa panahon natin ngayon, ang babaeng ito ay hindi kalugod-lugod sa mga mata ng ibang sekta. Ngayon mga kapatid, alin po ang ating paniwalaan? Itong Diyos Ama na nagsasabi o nagutos kay Anghel Gabriel na i-announce kay Mother Mary na kalugod-lugod ka sa Diyos. Alin ang paniniwalaan natin mga kapatid? Ang Diyos ba na nagsabi kay Maria na kalugod-lugod ka? O itong mga ibang sekta na sila'y nagsabi na, ay, hindi natin bigyan ng kahulugan o kahalagahan itong si Maria dahil tao lang yan. Ngunit, mula pa kanina sa aking binabanggit na wika ng anghel mga kapatid, ito ang pangalawang tanong. Ano kaya marahil ang akmang relihiyon meron itong anghel mga kapatid? Dahil nga, sumangayon siya sa utos ng Diyos. Kung ako ang tatanungin ninyo, no? At kung kayo naman ang sasagot, pwede kayong sumagot sa ating comment section. Ano kayang sa ano kayang relihiyon maihahambing natin itong anghel na sumunod siya sa utos ng Diyos, na isabi kay Maria na kalugod-lugod ka, God has found favor in you, na masunurin din ang anghel. Dahil naisip ko mga kapatid na kapag itong anghel ay Sabadista, kapag itong anghel ay Iglesia ni Cristo o Jehovah's Witness, hindi ito susunod sa Diyos. Dahil ito ay magprotesta sa Diyos. Oy, Diyos, huwag yan si Mary dahil makasalanan na. Sabi ng mga tauhan doon sa sanlibutan, makasalanan si Maria. Mali ka. Diyos Ama, mali ka. Dahil ang daming nag-aakusar dito sa sanlibutan. Ang daming nag-aakusar dito sa sanlibutan na itong si Maria hindi ka lugod-lugod. Iba yung lugod sa Cebuano mga kapatid. Hindi ka lugod-lugod at saka si Maria daw. Uy, lugod-lugod. Uy, lugod-lugod. Si Maria daw, may tao lamang na katulad sa atin na tao lang yan, hindi dapat yan parangalan, no? At dito ko na-realize na nandito na ako sa Katoliko na ano kaya ang
kung ihambing natin itong kung kukunan natin ng imagery, no? Itong anghel, no? So, bangayon siya sa utos ng Diyos Ama, na i-announce kay Mother Mary na God has found favor, na kalugod-lugod siya. Siguro kung baptist pa itong anghel, mga kapatid, hindi yan mag-announce, no? Magpo-protesta yan agad. Magpo-protesta yan agad, mga kapatid. Puprotesta. Nabulol na tuloy ako, mga kapatid. Natawa kasi ako dahil ganyan kami noon. Kapag mas sasambitin na ang pangalang Maria, parang gaganon na agad ang aming tinga, mga kapatid. At bigla lang maisip namin na, ay, hindi dapat bigyan ng kahalagaan niyang babaeng yan, no? Dahil nga, ang babaeng yan, tao lang, no? Isang tao lang yan. Hindi dapat bigyan ng parangal dahil iisa lang ang pararangalan natin, yun ang Diyos Ama. Yun ang aming katwiran at saka ipinaglalaban na argumento noon. Ngunit kung nakuha niyo ang aking nakikitang imagery, mga kapatid, yung mga pananaw, no? Nakita kong pananaw na, tama. Katoliko talaga itong si Anghel Gabriel. Dahil sumunod sa utos ng Diyos at nag-announce kay Mother Mary, hindi nagpo-protesta. So kung nangyaring bunagin o protestante itong si Anghel Gabriel, wala tayong kaligtasan ngayon, mga kapatid. Hindi pa isinilang ng ating Panginoon. Kaya ayon sa turo ng ating mga kamahal-mahalang ninuno, mga scholars sa Biblia, according to the Catechism of the Catholic Church, paragraph 144. Paragraph 144, ito po ay mabisang teaching na gagamitin natin synchronized mula sa Biblia at saka sa Catechism of the Catholic Church. Ito na. To obey. So, to obey from the Latin ab udire, to hear or listen to. In faith is to submit freely to the word that has been heard, because its truth is guaranteed by God, who is truth itself. Abraham is the model of such obedience offered us by sacred scripture. The Virgin Mary is its most perfect embodiment. So, gaya kanina, sinasabi na Anghel, makinig ka. Ito din, sinasambit din ito na hear or listen to, no? Mother Mary, submit freely to the will of God, no? To the will of God. Mother Mary, submit herself to the will of God. Hindi siya umaayaw. At saka, ang katotohanan ng garantiya ng ating Diyos na si Mother Mary ay magiging ina ng ating tagapagligtas. Nakita na sa lahat ng mga masunuring leader ng ating Diyos mula pa sa panahon nina Abraham, David, sino pa yon? Noah, Jacob, sino pa yon? Isaac, Joseph, mga masunurin po sila. Ngunit, ang pinakamasunurin sa lahat ay walang iba, ang ating Blessed Virgin Mary. Kaya palakpakan natin ang ating mahal na ina. So, according to the Catechism of the Catholic Church, page 508, mababasa natin dito sa page 508 upang ating marinig o mapakinggan ang turo ng ating simbahan. Kung sino nga itong si Mother Mary? Si Mother Mary nga ba ay tulad lang sa atin na blessed din tayo, no? Na normal na person lang yan? Totoo kaya ang argumento ng ibang sekta na pareho lang sa atin? Sinasabi dito, nakasulat sa Catechism of the Catholic Church, from among the descendants of Eve.
God chose the Virgin Mary to be the mother of His Son. Full of grace. Tingnan niyo mga kapatid, nakasulat na full of grace si Mother Mary. Punong-puno ng grasya. So kung merong grasya sina Abraham, mas lamang itong ating Birheng Maria dahil full of grace. Siya itong itinakda na magiging ina ng ating Panginoong Hesus upang magkaroon tayo ng kaligtasan dahil failure ang unang ina natin. Ang unang ina natin, disgrace. Ang ating pangalawang ina, nasa katauhan ni Mother Mary, ay full of grace. Mary is the most excellent fruit of redemption. Ayan, siya yung pinaka-excellent na bunga ng redemption. From the first instant of her conception, she was totally preserved from the stain of original sin, and she remained pure from all personal sin throughout her life. So, mula pa noong sa kanyang parents, mga kapatid, no? Preserved na si Mother Mary, no? Kumilos na ang Diyos sa mga magulang ni Mother Mary, na ang mga magulang din niya ay mga righteous person din. Kaya itong ating Mother Mary, ang bunga din ng righteous parents ay righteous daughter. Okay? So ito na, Mary is truly Mother of God. Ito na, isinasalaysay na siya ang magiging ina ng tagapagligtas at siya ay magiging ina ng Diyos na si Jesus. Mother of God, since she is the mother of the eternal Son of God, make man who is God Himself. Mary remained a virgin in conceiving her son, a virgin in giving birth to him. So mga kapatid, ang banal na Espiritu Santo na nakasulat sa Luke 1 verse 26 hanggang sa 38 o sa 35, mabasa natin dito that the Holy Spirit will remain in here. So, ang banal na Espiritu Santo, mga kapatid, nandyan kay Mother Mary, no? Kapag ang isang tao ay mapuspos ng banal na Espiritu Santo, iba itong puspos at iba itong manahan, no? Nanahan talaga kay Mother Mary ang banal na Espiritu Santo. So mas lamang ang degree, no? Mas lamang ang degree, ang level ni Mother Mary. Dahil hindi lang siya puspos ng banal na Espiritu Santo, kundi ang Holy Spirit ay nanahan sa kanya. Kaya, walang imposible. Virgin siya, Birhen, never been touched, never been kissed. No, totally damaged. Hindi tulad sa ating panahon ngayon na kapag tingnan, parang Birhen. Kapag haharap sa atin, para ng sigbin. Alam niyo ba kung ano yung sigbin? Sigbin sa English, Brother Buboy. Ano na yun? 7. Yung, ano ba yan, nakalimutan ko, maya na lang. So, yun mga kapatid na pinipreserve ang womb ni Mother Mary. Alang-alang sa kanyang pag-conceive or the conception with Jesus Christ. Dahil nga, si Jesus Christ, doon nanahan sa womb ni Mother Mary, dapat ito'y preserve, mga kapatid. Ito na ay itinadhana ng ating Panginoon, itinakda na ito ang namalinis. Ngunit sa ating kaalaman o sa ating intellectual na kapasite bilang tao, pwede tayong magdadalawang isip na ay tao lang si Mother Mary. Sinasabi sa Romans 3:23 na for all have sinned and come short to the glory of God. Yun ang logic namin noon, mga kapatid, na si Mother Mary makasalanan din dahil sinasabi doon sa nakasulat sa Romans 3:23. Ngunit ang plano ng Diyos na ang kanyang bugtong na anak ay dapat isilang sa pamamagitan ng Birhen. Plano ng Diyos na ang manganganak kay Jesus Christ ay isang pure. Yun ang plano ng Diyos. Ngunit ang plano ng Diyos, giniba ng tao.
Tingnan niyo mga kapatid. Planado na ng Diyos na birhen. Pure itong mga anak sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Dahil nga, sinasabing bigatin Son, according to John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Bigatin Son. Kaya walang kapatid si Jesus Christ. Dahil pure nga. Pure ang kanyang sinapupunan. Walang bahid ng dumi, walang bahid ng kasalanan, walang bahid ng kasamaan. Pure, impeccable, spotless, clean, no dirts, no stain. Nasa kanya na ang lahat ng kalinisan ni Mother Mary. Nasa kanya ang lahat, kung kaya ang daming insecure. Yun ang kasagutan ng lahat. Bakit ba ito binabato? Bakit ba ito binabati ko si Mother Mary na plano ng Diyos, malinis ang dapat na magiging tahanan ni Jesus Christ sa sinapupunan. Dapat malinis yung sinapupunan. Plano yan ng Diyos. Ngunit giniba ng tao ang plano ng Diyos. Dahil nga, hindi makapasok ang intellectual capacity ng tao sa capacity ng ating Diyos. Hindi natin kayang tumbasan ang capacity ng intellect ng ating Diyos, mga kapatid. Dahil nga, narito tayo sa human expertise, kahit gaano tayo kadulubhasa na magpresentar ng ating argumento. Ngunit hanggang dito lang tayo. Ito lang ay bunga ng insecurities at saka pride, mga kapatid. Dahil nga, hindi tayo napili na magiging isang Maria. At hindi natin matanggap na in every role, there is an exemption. Bakit hindi natin yan matanggap na dito nga sa sanlibutan, merong ganyan? Merong role na may exemption? May exempted? Sa role pa kaya ng ating Diyos? Kaya mga kapatid, huwag natin pangunahan ang Diyos at huwag natin gibain ang kanyang plano na isang berhen na malinis, pure, ang magiging tahanan ng isang embryo, isang infant doon sa sinapupunan. Kaya, napili si Mother Mary, siya ay full of grace, kalugod-lugod sa mga mata ng Diyos. Kaya, naisip ko at I realize na ang Diyos natin ay Diyos na mapagmahal at nakita ng Diyos na itong si Virgin Mary, siya ang lubos na masunurin sa lahat. Kaya, tinatawag siyang full of grace, no? Lubos na masunurin. So, according to the Catechism of the Catholic Church, nabanggit ko na ang katuruan ng ating mga ninuno sa simbahang Katoliko na ito. Ang Catechism of the Catholic Church nagsasalaysay, synchronized with the Bible. Hindi pwedeng gibain ang plano ng Diyos na ang ating mahal na ina ay walang bahid ng kasalanan katulad ni Jesus. Dahil nga kung mayroong bahid ng kasalanan si Mother Mary, hindi natin matatawag na holy si Jesus, hindi natin matatawag na itong Jesus natin perfect, no? Ang ating Jesus ay model of perfection. Siya yung pinaka-perfect at saka righteous, mga kapatid, na sinasabi na ang kanyang puno na si Mother Mary, no, ay malinis. Kaya nga siya malinis, no? Malinis siya. At saka huwag nating kalimutan, mga kapatid, huwag nating kukutsain ang ating mahal nina. Dahil nga, kung wala itong dugo at laman ng ating mahal na ina, paano mabuo si Jesus? Yan ang logic ko, mga kapatid. Yan ang aking argumento na kailangan mahalin natin ang ating ina. Atin siyang bigyan ng kahalagahan at saka parangal. Dahil kung mabanggit natin ang right relationship, kung meron tayong maghandog tayo ng right relationship with Jesus Christ, dapat patunayan natin na magiging right ito kung ating mahalin ang kanyang ina.
Paano ito magiging right relationship with Jesus Christ? Kung si Jesus lang ang mahal natin, ang kanyang ina, hindi natin papasukin sa simbahan. Tapos kapag mamatay tayo, mga kapatid, alam nyo ba na sa kaharian ni Jesus, nandoon ang kanyang ina? Tapos, baka magwiwilga pa kayo doon, magpuprotesta pa kayo doon sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, dito pa lang sa sanlibutan ito, we must build this right relationship. So let us shout out the truth that the right relationship with Jesus Christ is to love His mother. Naman natin dahil ngayon ay fiesta, kapistahan ng Our Lady of Guadalupe. Atin po munang babanggitin itong kasaysayan ng Birhen of Guadalupe. Ito pala ay ito palang Guadalupe. Ang kahulugan pala nito ay ano ba yung nasambit ko kanina? Ang kahulugan pala ito is crush the head of the serpent. So Guadalupe means crush the head of the serpent. Natalo ang serpent ayon sa nakasulat sa Revelations 12:1-17. Nandoon lahat ng pangyayari. Natalo ang serpent o ang demonyo na isang ahas, no? Isang ahas, demonyo na isang ahas. Yun ang imagery na kahulugan doon sa Revelations chapter 12 verse 1-17. At itong Revelations chapter 1-17, ito yung propesya na nasambit doon sa Genesis 3:15. Na sabi ng Diyos na gawin ko kayong magkaaway, ikaw at ang serpent. So, ang Birhen of Guadalupe nagpakita kay Juan Diego. It was 1531 sa lugar ng Teyepac in Mexico. In the hill of Teyepac in Mexico. So, doon sa Teyepac in Mexico, unang apparition ni Mother Mary nagpakita kay San Juan Diego. At itong San Juan Diego, hindi naniniwala ang kanilang bishop kay San Juan Diego na ang pangalan ng kanilang bishop is Juan de Zumárraga. Ayun. So, si Juan Zumárraga isang bishop, hindi na naniwala kay Juan Diego. Kaya bumalik si Juan Diego doon sa hill. At doon, nagpakita ang Birhen sa kanya. Kuha ka ng bulaklak at ipakita mo sa bishop. Mga kapatid, it was winter o taglamig. Hindi namumulaklak ang mga bulaklak. Ngunit, merong nakitang maraming bulaklak si Juan Diego. Bulaklak na ito ay hindi pa noon man nakikita ni Juan Diego, mga kapatid. Isipin nyo, taglamig. Hindi pa panahon upang mamumulaklak ang mga bulaklak. Ngunit, sa pamamagitan ng apparition ni Mother Mary, may natagpuang napakaraming bulaklak si Juan Diego. At the Virgin bundled the flowers at saka inilagay doon sa cloak ni Juan Diego. So, ang cloak is a piece of cloth, mga kapatid, na tinatawag na tilma. Isip ni Juan Diego na ang mga bulaklak na yon ay exotic. Ngunit, nung ipinipresenta na niya kay Juan Zumárraga na isang bishop, ito is nagiging Castilian roses, mga kapatid, na hindi kailanman makikita sa Mexico. Ngunit sa mga panahong pagpakita, no, sa panahon ng pangitain na nakikita ni Juan Diego, may mga bulaklak na kanyang natagpuan. Ang mga bulaklak na iyon ay na-imprint doon sa kanyang tilma o a piece of cloth na tinatawag na cloak, no, sa English.
na imprinted doon sa tilma. Maraming mga scientists nag-study, mga kapatid, mga doctors, no, katulad ni Dr. Wally, no, isang nuclear physicist. Nakita niya kay Juan Diego na naroon talaga si Mother Mary sa buhay ni Juan Diego. At nung kanilang tinitest itong sinasabing tilma, nakita talaga nila na hindi po ito ipinipaint ng tao, kundi talaga lang na-imprinta lang, no? Mula sa bulaklak. Ang bulaklak na imprint doon sa clock at may nagpapahiwatig na kakaibang image. At ang mga images na ito ay mga symbols. Ang symbols na nag-reflect doon sa clock o sa tilma, mga kapatid, ay mga mata ng Birhen of Guadalupe. Hayag ng mga earliest studies at sa mga infrared studies na ginagawa ng mga doctors, no? Doctors noon si Philip Calyaban, no, isang biologist na merong unexplainable phenomena sa panahong iyon dahil nakikita nila ang kakaibang hiwaga ng images. At meron itong original figure including the rose robe, blue mantle, hands and face is inexplicable. Yun ang kanilang nakikita, mga kapatid. So, Mother's image surrounded with luminous light, no? Ito'y pinalibutan ng mga maliliwanag na mga light, no? At saka, si Mother Mary ay tumayo sa buwan, no? Tumayo sa buwan at may mga bituin. At saka naroon din ang blue mantle na nagreplika ng Revelations 12. Yun ang sinasabi ko kanina, na ang image na yon may symbol ng moon, symbol of victory. Nang makita si Mother Mary na tumayo sa rays, no? Rays ng light. So, she proclaims that the true God, who is greater than their God. So, meron pala silang, yung taga-Mexico, meron pala silang, doon, Diyos-Diyosan. Huitzilopochtli. Ano ba, pabasahan ito? Meron pala sila doong Diyos-Diyosan na, din, makapangyarihan din. Kaya, ang symbol ng mga replika ni Mother Mary ay nagpapahiwatig na Mother Mary, itong Birhen of Guadalupe, will triumph, no, over the devil. So, ang ibig sabihin ng stand on the moon, so, ibig sabihin represented light and darkness and was associated with the God to Tizi Katipuka. Meron silang Diyos-Diyosan noong unang panahon. Kaya, ito na ang pagpapahayag nating Birhen Maria upang malaman ng mga sangkatauhan doon na meron tayong iisang totoong Diyos over this Diyos-Diyosan nila sa Mexico. So, ito pa, in Christian iconography. So, yung kay Mother Mary, it indicates divine triumph over devil. So, in Christian iconography, the crescent moon under her feet symbolizes perpetual virginity, connected with her immaculate conception and assumption. Ayun, maintindihan natin, mga kapatid, ang images ng Guadalupe
kahit ako nga, hindi ko masyadong naintindihan bakit parang may cloth, tapos may mukha niya, mayroong images na ganon. At nung nag-research na po ako, naintindihan ko ang mga simbolo na mula sa replika ng mga images. So ito na mga kapatid, ang stars on her mantle indicates that she comes from heaven as queen and a loving mother. So yun, ang stars pala, ang bituin, ay nagsisimbolo na siya ay ating reyna at mapagmahal na ina. So ngayon mga kapatid, naintindihan na natin, no, ng lubusan itong Birhen ng Guadalupe. Lagi lang tayong dadasal tapos hindi natin maintindihan. Napaka-importante kasi na maintindihan natin ang isang images upang hindi tayong mapagkamalan, upang hindi tayo maakusahan na idolatry tayo. Dahil kung tatanungin tayo, bakit ganyan si Mother Mary, bakit may rays dyan, bakit may stars, bakit nakatungtong siya sa moon, makapagpahayag tayo ng mga kahulugan. Upang hindi tayo maakusahan na, ay, ganun talaga yung mga Katoliko. Hindi marunong dumipinsa, hindi marunong mag-explain sa kanilang mga devotions, lalong-lalo na sa devotion of Our Lady of Guadalupe. At meron pang ibang simbolo. The face of our beloved mother, so complexion of dark hair and dark eyes. It reflects na if of his physiognomy of an Indian. So, ito ang katangian niya na maitim na hair, maitim ang kanyang eyes, no? Dark eyes niya, yun para ay nagpapahiwatig na ng isang Indian, no? Indian. At saka Mary does not claim to be God. So, sa pagpapakita ni Mother Mary, hindi niya inaangkin na siya ay Diyos. Ngunit ang sinasabi ni Mother Mary, isa lamang siyang messenger and a loving mother. Ayan, siya lamang ay pinadala. Siya lamang ay servant ng ating Diyos. Kaya sinasabing handmaids of the Lord, no? Siya yung handmaids of the Lord. Pinadala lamang at saka inutusan lamang siya ng Diyos at magiging ating mahal na ina. So, yun mga kapatid. So, sinusuportahan din siya ng anghel. So, makita natin na may anghel na nagsisimbolo ng royalty. Royalty for Indians. Ito yung nakasaad dito. Some interpret that this image announcing a new age to come. Ayun. Yun ang explanation na kung bakit merong anghel na sumusuporta sa kanya. It represents a symbol of royalty. And saka hair clothing, no? Yung kanyang damit. Damit niya ay rose color. Ang rose color niya ay meron dalawang ikahulugan. Symbol of the dawn of a new era at saka sign of martyrdom for the faith. Ayan mga kapatid. Importante kasi maintindihan natin ang mga symbolic figures na naging replika doon sa image ng ating Birhen ng Guadalupe upang hindi tayo akusahan na mga bobo itong Katoliko, walang alam. So dapat, katulad sa akin, mag-research tayo mga kapatid. Mag-research tayo about sa katotohanan upang atin pong ipaglaban ang katotohanan upang magiging worthy tayo to shout out the truth. So ito na mga kapatid na meron din siyang gold brooch under her neck representing sanctity. And the barrow surround her waist is a sign of virginity. Na hindi barrow, bow pala, yung bow. Bow, ano ba yung bow? Yung bow at saka arrow. Iba yung arrow, bow at saka bow around her waist is a sign of
virginity. So, bow has several meaning. It means rahoy, olin, flower of the sun, which symbolizes plenitude, fecundity, and the life, no? And new life pala. So, yun. Yun ang ibig sabihin ng bow sa dito ni Mother Mary, sa waist niya. So, importante na ang mga images na yon, malaman natin ang kahulugan, kung ano ba ang mga simbolo na yon, upang maka-explain tayo, no? Kapag tanungin tayo ng mga ibang sikta, ano ba yung Birhen sa Guadalupe? Bakit ganyan? Parang may cloth dyan. Anong cloth yan? Yun pala ay tilma. No, tilma na cloth na until now, preserved. It was 1531 na nagpakita sa pangitain ni Juan Diego ang ating Our Lady of Guadalupe. And Guadalupe means, ano ba yun? Means, crush the head of the serpent. So, yun mga kapatid, ang buong kasaysayan, kung meron mang kulang sa nabanggit ko mga kasaysayan, pwede din kayong mag-comment upang magiging buo itong ating shout out the truth. Nariyan kayo upang buuin natin itong lahat. So, inaaniyahan ko kayong mag-comment sa comment section mga kapatid. At kung naisipan nyo makatulong po ito, you can share these vlogs. At sa oras po ito mga kapatid, atin pong parangalan ng ating Birhen Maria. Kung meron tayong parangal dito sa sanlibutan, lalong-lalo na sa closing exercises, na meron tayong parangal na first honor, second honor. Huwag maniwala sa mga akusasyon ng mga ibang sikta. Akusasyon namin yan noon na iisa lang ating parangalan, ang Diyos. Ngunit, masaya kami kapag parangalan ng aming mga anak during the closing exercises. Tingnan niyo mga kapatid. Kami ay maninindigan na walang sinumang pararangalan kundi ang Diyos lang. Ngunit masaya kami kung pararangalan ng aming anak during closing exercises. Lalong-lalo na magiging valedictorian. Kasalungat sa aming katuruan, ngunit aming pinapractice. Yan kami mga kapatid. Hindi namin kayang i-recognize o tanggapin ang katotohanan na binabatikos namin ang simbahang Katoliko noon. Ngunit, ang aming pagbabatikos ay aming pinapractice. Katulad ng pagpaparangal. Kaya nararapat na ating parangalan ang ating Birhen Maria dahil siya ay nagpakita kay Juan Diego sa pamagitan ng pangitain at sa mga hiwaga mula sa mga simbolo ng mga images, lalong-lalo na sa tilma na siyang makikita natin, the unexplainable phenomenon na kahit ang mga doctors, mga scientists, hindi makapagbigay ng tumpak na kahulugan dahil ito ay tinatawag na mysterious. Tanging ang Diyos lang ay ang may alam ng lahat. Kaya, handugan natin ng awitin ang ating mahal na ina. Atin pong parangalan ang ating mahal na inang Birhen Maria dahil fiesta ngayon ng Our Lady of Guadalupe. At ang ibig sabihin ng Guadalupe ay crush the head of the serpent. So, ang ating mahal na ina, she has triumphed over the evil. At yan ay ating mababasa sa Revelations 12:1 until 17. Successful and victorious ang ipaglaban ng ating mahal na ina against sa demonyo. Amen. Hallelujah. Daghang salamat, Maria.
taga-subaybay, nais ko pong handugan kayo ng prayers from the prayer of Our Lady of Guadalupe. Virgin Mother of Guadalupe, you wanted to show your compassion for all who solicit your help and lift us this heavenly image as a sign of your constant presence and protection. Hear the petitions that we address to you with filial trust and present them to your Son, Jesus, our Redeemer. Blessed Virgin Mary, Mother of the Most True God and our Mother, in your arms we place all our being and our love. We consecrate to you this day our love. We consecrate to you this day our life, our work, our infirmities, our sorrows and joys. Our Lady of Guadalupe, pray for us.
Thank much you so sa inyong much. pagsusubaybay sa aking programang Shout Out the Truth. At bago tayo magtapos, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Adindura TV. At hanggang sa muli, ito po ang inyong alagad. Protestante noon, Katoliko na ngayon. Merry Christmas to one and all. God bless.